Welcome back to the channel. Vice President Sara Duterte dadalo daw po sa impeachment trial dyan sa Senado. Ayon po sa balita ng News 5, ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group ang namataang pinapasok sa Senate Complex ngayong umaga. Ganyan naman po palagi ang ginagawa ng mga security group, lalo na kung President, Vice President, may mga unang grupo na security na uuna sa location para tignan, i-secure, i-clear. Titignan dyan, una yung mga baka may kahina-hinalang pasabog, kahina-hinalang tao, no, na bago nila papuntahin ang VIP, i-clear muna nila yung location. Ganyan po ang ginagawa palagi. May mga grupo na security na uuna. At malamang ito na po ay confirm kahit wala pang konfirmasyon, kasi bakit nandyan yung mga Vice Presidential Security Protection Group kung hindi naman pupunta dyan si Vice President? Malamang po pupunta na dyan. At dito nga sa balita naman ng SMNI, VP Sara Duterte dadating sa Senado? Question mark. Wala pa rin kasing confirmation. Pero malamang at sa malamang na yan, dadalo po si Vice President Sara Duterte. Pero ito ngayon ang sinasabi ng mga dilawang tartar. Aba, bakit siya dadalo? Ibig sabihin yan, damage control. Tinan mo yung mga dilawang tartar. Kapag hindi dumalo si Vice President, ang sasabihin, ay, may itinatago siguro, kaya ayaw humarap. No? Dapat humarap siya, humarap. Eto na, haharap na. Nabalitaan siguro ng mga dilawang tartar. Haharap na. Ay, damage control yan. O, kita nyo? Yung mga paninira nila. Ewan ko bakit na may mga naniniwala pa dyan. Meron pa rin nagla-like sa mga post ni Llamas na dilawang tartar. Hindi ko alam kung bakit sila naniniwala pa. Maliwanag na eh. Kapag hindi dumalo si VP Sara, ay may tinatago. Kapag dadalo na, ay damage control yan. So wala kang itulak kabigin. No? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. No? Paninira po kasi yan. Yan po kasi yung mga dilawan, mga kahanay ng NPA yung mga yan. Mahilig sa black propaganda. So dito po sa impeachment kahapon, malinaw po na 16 votes to convict VP Sara. Nilinaw na po yan na ni Presiding Officer Chis Escudero of all members of the Senate. 2/3 yan, equivalent po yan ng 2/3 yung 16 votes. So malinaw na. Hindi na nila pwedeng baka gawing 15 at 12 na lang. Ay yan lumalabas sa bunganga nila nila Soto eh. So malinaw na 16. Okay. Dito naman sa sinabi ni Soto, ito talagang bendalo ang gusto nito ni Soto eh. Ayan, Senator Soto nakiusap na huwag idaan sa technicalities at rules ang impeachment trial. Dito mo makikita yung isang tao na hindi talaga abogado or walang masyadong alam sa batas or may agenda, no? Nakiusap na huwag idaan sa technicalities at rules ang impeachment trials. Pag sinabi mong rules, kaya nga inilagay ang rules na yan. Rules is rules, dapat sundin yan. No? At itong technicalities, kahit saang kaso, no? Kahit saang kaso, ang technicalities po ay is in the Constitution. Nakapaloob po ang technicalities sa Constitution. Bakit nakapaloob yan sa mismong Constitution? Dahil mahalaga po yan. Kung hindi yan mahalaga, hindi na dapat isinama yan sa Constitution. Dahil mahalaga yan, isinama sa Constitution. Bakit parang ayaw mo ng technicalities? Kasi mahilig kang magbendalo. Mahilig kang mag-abuse of power. Kaya may technicalities yan. Yan ang pinakauna. Para walang mag-abuse ng power. Kailangan sundin ang tamang proseso. Kapag hindi mo sinunod, that is abuse of power. Dahil nasa kapangyarihan kayo,
ayaw nyo ng technicalities kasi ibibend nyo ang law. So dahil dito sa sinabi ni Soto, kitang-kita mo na takot sila kay Vice President Sara Duterte. Dahil mga maletagang to, mga kurakot itong mga to eh. Kaya kahit siguro sapilitang patatalsikin talaga si VP Sara. Actually, garapalan na po eh yung pagpo-prosecute nila sa mga senators. Una si Bato, no? Wanted na ngayon kahit hindi naman kinikilala ang ICC dito sa Pilipinas. At si Jinggoy Estrada pinakulong nang wala namang mabigat, matibay na ebidensya. Ganon din si Senator Marcoleta. Pinakulong na rin kahit hindi naman plunder ang kaso, ikinaso nila plunder para walang bail, no? Para hindi makapag-participate sa impeachment trial dahil alam nyo naman si Senator Marcoleta at tindig ng tindig yan. Kapag may nakita siyang hindi akma sa batas, sa rules of the Senate, talagang titindig yan. Yun ang ayaw ni Lacson eh. Galit na galit si Lacson eh. Hindi naman sila makabalikat kay Marcoleta sa debate. Kumbaga, hindi sila hindi sila pumapantay man lang sa balikat, no? Nandito lang sila sa baba. Ito si Marcoleta. Ganun po yung ibig natin sabihin. Kaya siguro si Lacson ang nagpaano diyan. Nagsulsul kay President. Pakulong yan. Ipakulong natin yan. Buisit yan sa atin eh. Kalaban na kalaban natin yan eh. Ipakulong natin. Kasi hindi siya umuubra sa kay Marcoleta sa debate. So itong sinasabi ni Soto, bendalo to. Kaya ganyan. At dito naman sa sinabi ng counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison, no? Ito. We as a nation never forget. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected the office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president, mas malaki pa sa presidente, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives, who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Kakarampot lang itong mga boto ng mga congressman na ngayon ay prosecutor na umuusig sa ating Vice President. Kumbaga, parang ilan lang ba yung bumoto sa inyo? Tapos ang pinapatalsik nyo ibinoto ng 32 million. Pinakamalaking boto na nakuha in the history of election in the Philippines. Tapos napakayayabang nyo pa na gusto nyong patalsikin. Sa bagay, ito kasing effort na to na patalsikin ang Vice President. Effort na po ito ng buong sindikato ni Marcos Jr. Nagpatong-patong na sila dito. Kampi-kampi na sila laban sa isa. Sa Vice President na walang kapangyarihan ngayon. Ang sinasandalan lang ngayon ni Vice President ay ang taong bayan na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. So, maganda ito. Ito na ba yung bloodbath na hinihintay natin? A-attend si Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment trial. Magandang abangan po yan. Sana makapag-live tayo. Alright, abangan po natin. See you next time. Bye-bye.